nakikita ko na dito ay walang iba kung hindi si Brother Cesar Rojas at ang kanyang mga kasama. Good evening, brother. Brother Cesar Rojas, Yes. pwede mo pa magbigay ka ng konting reaksyon tungkol sa ating pong ika-12 taong anniversary ng El Sunay. Purihin po natin ang Diyos at tayo nakumbida. Una sa Diyos, pangalawa kay Brother Mike na makapagpahayag ng magandang balita. Maraming salamat po. Maraming At salamat. Brother Rojas, ano po masabi niyo tungkol dito sa pagkaka-absuelto ng ating kuning lingkod? Yan po nasa kapangyarihan ng Diyos. Amen. O yan po kagustuhan. Salamat po and praise God. Praise the Lord. Alright. Sino pong kasama ninyo, Brother Rojas? Si Brother Romy Salvador, si Brother Jun Garcia, si Brother Gabi po, brother. si Brother Yang, Television po tayo ngayon, Channel 11 o Si- Channel 13, brother? Channel 13. 13. Si Brother Ray, sa kanya may bahay. Ano po? Purihin po natin ang dakilang Diyos, nagkasama-sama tayo. Amen! Yan ang gusto ni Brother Mike eh. Yung unification. Yes. Opo. Magkaroon ng pagkakaisa ang lahat ng mga sekta. Hindi lamang po si Brother Mike, yan po ang gusto ng Panginoon Diyos. Amen! Magkaisa. At sa gabing ito, asahan natin ang ating tema ngayon, ang faith, love, hope, and unity. Amen. Ay Amen. Praise magtatagumpay. God. Amen. Kayo po sasabitan ni Sister Baby Ganola. Ayan. Purihin po natin ang dakilang Diyos. Maraming. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Maraming Hindi na po tayo. salamat po. Maraming salamat po. Please. Ay marunong ding magmahal sa bayan. Di po ba? Kaya sa susunod pong kantahin ninyo, awitin ninyo ang pambansang awit, palitan nyo yung huling linya. Imbis na sabihin nyo ang mamatay ay nang dahil sa iyo, sabihin nyo lang ang mag-El Shaddai nang dahil sa inyo. Alright, thank you very much, Pete. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong magandang pagtanggap. Kami po naman ay magpupugay sa mga susunod na MCs po natin na sina Sister Gloria Sevilla at Brother Dandin Ranillo na haharap po sa atin maya-maya pagkaraan po ng sharing ng isang minamahal din ninyo. Isa po sa mga co-founders, Haligi, pasimuno ng El Shaddai. Kilalang-kilala niyo po siya. Narito ho siya para ibahagi ang kanyang mga karanasan at mga isinasa-isip, sinasa-puso tungkol po sa paborito nating topic na salvation. Mga kaibigan, palakpakan po natin Si Brother Cesar Rojas. Heavenly Father, I come in the name of Jesus Christ, your Lord and our Savior. Father, as you have instructed to preach the good news of the kingdom of God, I come in obedience, and I praise and thank God for this opportunity. And I thank also Brother Mike Vilarde for this invitation. Purihin po natin ang dakilang Diyos. May magandang balita po tayo. Ang magandang balita po ng kaharian ng Diyos ay muling ipinidinig sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung atin pong bibigyan ng salaysay, magmula po nung unang panahon sa Genesis, nakikita po natin na ang tao ay umaasa sa Panginoon at ang Panginoon, ang Diyos, ay tumutugon sa lahat ng pangangailangan ng tao. Ngunit nang dahil sa pagkakasala, dahil sa pagsuway sa kautusan ng Diyos, ang sinabi ng Diyos, Adan, Eva, pagka kayo'y kumain diyan sa puno na yan, mamamatay kayo. At sila ay natukso at kumain. At sila'y pinaalis. Nawalay ang Diyos at ang tao, nawala yung kanilang pag-uugnayan, nawala yung dinidinig ng Diyos ang mga kahilingan ng tao. At nung siya'y pinalabas, patuloy na nagkasasala
ang sangkatauhan. Nakikita po natin sa banal na aklat na ang tao ay patuloy na nagkakasala, binigyan po ng batas upang masunod at makabalik muli sa kaharian ng Diyos. Ngunit wala pong nakatupad sa batas. Nakita po natin na hanggang sa ngayon, patuloy ang mga problema na ibinunga ng kasalanan ng sanlibutan, kasalanan ng sangkatauhan. Nakita po natin ang problema sa ekonomiya. Nakikita natin ang problema sa kriminalidad. Nakikita natin ang problema ng walang laman ang bulsa. May bago pong terminology ang sinasabi ko sa may sakit sa bulsa. Ang sinasabi po, AIDS. May AIDS yung bulsa. Acute deficiency income syndrome. Dahil sa kakulangan ng kinikita sa paghahanap buhay ng tao, patuloy na tumataas ang mga bibilhin. Ang sweldo ng tao ay halos pumapantay at kulang pa. Problema. Maraming dalubhasa ang ginagamit upang malunasan itong mga problemang ito. Ngunit nakikita nating halos para palang hindi na malutas ang problemang ito because inaasa natin sa kakayanan ng tao ang ating problema. Nakita po natin ang karamdaman. Nung araw po, ang karamdamang pinakagrabe ay ang tuberculosis, yung TB. Ngayon po, dumagdag ang sakit. Dumagdag po ang cancer. Dumagdag ang AIDS. Dumadagdag ang mga karamdaman na walang lunas at walang doktor na sinumang makakapagpagaling. So, nakita po natin ang kakulangan ng tao. Nakikita po natin na nung unang panahon, ang bisyo ng tao ay sigarilyo, tabako. Nauwi po ngayon sa marijuana. Nauwi po sa shabu. Nauwi po sa heroin. Nagkaroon ng drug addiction sa ating bansa. Ang krimen ay lumalaganap at lumalaganap. Ang ating mga namamahala sa pamahalaan ay halos hindi masugpo ang mga bagay na ito. Nandiyan dyan ang kidnapping, nandiyan dyan ang hold up, nandiyan dyan rape. Nakikita ninyo ang mga karumal-dumal na nangyayari sa sanlibutan na nababasa natin sa pahayagan, sa telebisyon, sa radyo, ang sinasabi, ang ama ng rape ng anak. Mga karumal-dumal na bagay ang nangyayari sa patungo ng panahon. At patuloy pa rin hindi sumusunod ang sangkatauhan. Patunay. Yung pong may Biblia, buksan ninyo. Sa Deuteronomy, chapter 22, verse 5. Tingnan po ninyo na ang Diyos ay nagbigay ng patakaran kung ano ang isusuot ng tao. Ang sinasabi po sa Deuteronomy, kayo anyang mga babae, mga kababaihan, huwag anya kayong magsusuot ng bagay na panlalaki. Sinabi yan ng banal na kasulatan, hindi si Brother Cesar Rojas na nagsasabi niyan. Kayo naman anyang mga lalaki, huwag kayo magsusuot ng bagay na pambabae. Anong nangyayari? Ang sabi ng mga fashion designer sa ibang bansa na nakakaapekto
sa sangkatauhan dito sa atin. Anong sabi? Unisex! Unisex ang uso ngayon at ang tao ay sumusunod sa uso kaysa sa sumusunod sa utos ng Diyos. Pangitang-pangita po. Napatuloy ang pagsuway nang dahil ang sabi ni Propeta Hosea, my people perish for lack of knowledge. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Hosea, ang aking mga pinakamamahal ay nabubulid ng dahil sa kakulangan ng kaalaman. Nakikita po natin ang mga bagay-bagay nung unang panahon, tuwing alas 6 ng hapon, kumakalimbang ang kampana ng simbahan, ang lahat ng tao ay tumitigil, ang lahat ng nasa tahanan ay nag-iipon-ipon, ang ama, ang ina, at ang kanyang mga anak ay nagdadasal tuwing alas 6 ng hapon. Ngayon pong panahon na ito, halos hindi magkausap yung mag-ama, yung mag-ina. Nakikita po natin ang takbo ng panahon. Kanya po, sinasabi ng banal na aklat, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believes in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Praise God! Ang sabi po ni Jesus, ang maniniwala sa Kanya at mananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Ang sabi niya, lahat ng tatanggap sa akin ay magiging anak ng Diyos. Those who will accept me as their Lord and Savior will become a child of God. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. At kung tayo po ay sa atin si Jesus na sinasabi ng banal na aklat, ang ibig pong sabihin, tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Yung hindi umemen, baka hindi. Ewan ko kayo, hindi ko marinig. Amen! Praise God! Are you a child of God? Say amen if you are a child of God. Amen. Praise God. Praise be the name of Jesus. Nakita po natin, bakit tayo naging anak ng Diyos? Nang hindi nang dahil sa atin, nang hindi dahil sa ating ginawa, nang dahil si Kristo ang tumayo sa atin, sa Ama. Na ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At sinasabi pong tayong lahat ay nagkasala. Tingnan po ninyo sa unang Juan, Kapitulo 1, everybody nagkasala po. At sino man daw pong nagsasabing siya'y walang kasalanan, ginagawa niyang sinungaling ng Diyos. Kanya sa harapan ng Panginoon tayo lahat ay makasalanan. At ang dapat nakaparusahan ng bawat isa sa atin ay kamatayan. Dapat tayo ay mamatay. Ngunit, sabi ni Jesus, I came to give you life and life in abundance. Ako'y dumating para bigyan kayo ng buhay at buhay na may kasaganaan. Nakikita ba ang kasaganaan sa ating buhay? Amen? Praise God. Purihin ang Diyos. Ang sabi ni Jesus, Ama, ako na ang aako ng kamatayan nila. I will take their death. I will die on the cross. Because to die on the cross is a curse.
and the cares of my people I will take with me on that cross. Kanya ang kasalanan ko, ang kasalanan nating lahat, ay inako ni Jesus ang parusang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. There was substitution. Instead na ako at kayo ang mamatay, si Kristo ang umako ng kamatayan. We were redeemed by the death of Jesus Christ on the cross. And by His blood, we are justified before the Father. Sa harapan ng Ama, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, sinabi ni Jesus, Ama, pinawawalan ko na sila ng sala. You are and we are justified in the presence of God. Because nung nawala ang fellowship, nawala ang relasyon ng tao sa Diyos nang dahil sa unang kasalanan, ngayon, Ama, sila at ikaw ay iisa at magkaisa. There is now fellowship for those who accept the Lord Jesus Christ. May pag-uugnay na, ditinggin na ng Ama. Kung kanya sabi ni Jesus, kung if you pray, asking the Father for anything in my name, it shall be given to you. Ano man ang inyong ipanalangin sa Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus, ay ibibigay. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. At sa kanyang in His resurrection, ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo iiwang nangungulila. Idadalangin ko sa Ama na ipadala sa inyo ang Espiritu Santo upang maging gabay ninyo sa pamumuhay ninyo habang tinatahak ninyo ang daigdig na ito na hindi naman tayo tiga rito, kundi tayo ay tiga roon sa kaharian ng Diyos. Praise God. Hindi tayo tiga rito, we are not a citizen of this world, but we are the citizens of the kingdom of God. Kung kanya, ang sabi ng iba, pag malapit na niya, na ako'y malagutan ng hininga at saka ako tatawag sa Diyos. Nakakalimutan po natin ang sinabi ni Jesus. Ang kaharian ng Diyos ay nandito na. At yan po ay ipinatunay ni San Juan Bautista. The kingdom of God is at hand. Repent, sabi niya. Talikdan na ninyo ang mga dating asal na natutunan ninyo sa sanlibutan. Talikdan ninyo at humayo kayo patungo sa aking kaharian. This is the call of Jesus. Kanya po sinasabi ni San Pedro, ang unang naging papa ng ating simbahang Iglesia Katolika Romana Apostolado. Ang unang papa si San Pedro sa Gawa, Acts chapter 4, verse 12. Tignan ninyo. There is no name given to man that man can call except the name of Jesus Christ for his salvation. Walang ibang pangalan ang binigay ang Diyos sa tao upang siya'y maligtas kung hindi ang pangalang Kristo Jesus. Amen? Tingnan ninyo sa banal na aklat. At sinasabi at pinatunayan pa ni San Pablo sa Philippians chapter 2. Tingnan ninyo sa Philippians. There is no name given by God. There is no name given by God in heaven, on earth, and under the earth, except the name of Jesus Christ, that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, Lord and Savior, Jesus. Yan po ang sinasabi ng banal na aklat.
pinatunay po ng unang papang si San Pedro, sinundan po ni San Pablo. Kung kanya sinasabi, nadinig natin si Bishop Bacani, na tayo'y sumampalataya kay Kristo Jesus, sapagkat ang layunin po ng simbahan under the new catechesis is a personal relationship with your God. It is a personal relationship that our Catholic Church now is demanding from each and every one of us, that we may have a personal relationship with the true God that we worship. In Jesus' name, praise God! Praise you, Jesus. Hallelujah. Ano ba ang sinampalatayahan natin? Hindi bagat sa Tagalog, ang sinasabing sumasampalataya ay humahanga. Hindi lamang paghanga, kung hindi paniniwala at pagtitiwala na si Kristo Jesus nga ang siyang magliligtas sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi nung iba, hindi raw tayo maliligtas sa simbahan. Totoo nga na hindi tayo maliligtas sa simbahan. Pero ang simbahan natin ay isang instrumento upang matutunan natin ang daan papunta kay Kristo na tigapagligtas ng sangkatauhan. Amen? Praise God! So kailangan ng simbahan. Saan ba natin unang nakita at nakilala ang Diyos? Hindi ba sa simbahan? Amen? So kung wala simbahan, paano natin malalaman yan? Mabuti ngayon, may charismatic, may nakakatulong ang simbahan. Kung minsan yung iba naman, hindi naintindihan. So praise God. Sa gabing ito, yan po ang magandang balitang nagbubuhat sa kaharian ng Diyos. Nang wala tayong ginawa at ginawa lahat ni Kristo, nagkaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Purihin ang Diyos. At tayo po ay nabigyan ng takdang oras dahil sa hinaba po ng ating mga naganap na puros nakinabang naman tayo. Kanya po, aanyayahan ko kayo sa isang panalangin. Dahil nung po tayo bininyagan, nung tayo masanggol pa, inihanap po natin na tayo ay ipinanganak muli sa kaharian ng Diyos. Pero hindi natin naunawa. Kung kanya tinatawag natin ito sa ating simbahan na renewal. Renewal of the spirit of man. We must renew our spirit if we did not understand it when we were babies. It is time, panahon, upang ating maisagtupad at maisagawa ang sinasabi po ni Jesus, I came to heal. I came to heal the sick and the brokenhearted. We are all broken and we are all sick. So we come to Him now. At aking inaanyayahan kayong manalangin, magsipagyuko po tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, inaamin po namin na kami ay makakasalanan sa iyong harapan. Inaamin namin na sa kamatayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, kami ay tinubos. There was redemption, O God. I was redeemed by the cross of Jesus. And by the most precious blood of Jesus, I am justified before the Father. That as I am justified before the Father, I am resurrected to the kingdom of God, which I now claim. Lord Jesus, sa pag-amin ko na aking kasalanan, kami po'y humihingi ng kapatawaran. Forgive us, Lord. At sa sandaling ito, inaanyayahan ko
ikaw na maghari sa aking buhay. Come, Lord Jesus. Anyayahan ninyo si Lord Jesus sa inyong buhay. Come, Lord Jesus. Be the Lord of my life. As you are the truth, the way, and the life. Come to me now. Father, as they are praying that prayer, I pray that you will touch them. Lord Jesus, make yourself manifest. Hipuin mo sila, Lord Jesus. Sang-ayon sa iyong pangako na sino man ang tumanggap, nagbukas ng isip at ng puso at ikaw ininanyayahan, ikaw ay papasok sa kanilang buhay. Sinasabi mo, ikaw ay kumakatok sa pintuan ng kanilang puso. Ngayon ang panahon, o dakilang Diyos, upang magbukas sila ng puso, ng isip, at ng damdamin. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Name of the name.